Gandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kubay ng kalibanigan ng banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng whole nation approach on anti-criminality or peace and order. Ang ating Pangulong Marcos ay nagsaboses ng whole nation approach kontra droga na kung saan according to him ay masusupil ang droga sa bansa kung ang buong sa ating bansa kung ang buong bansa ay magtutulungan laban sa droga mula sa prevention, treatment, and rehabilitation and law enforcement. So yan yung ating tinunghayan topic na o yung ating boses na whole nation approach on anti-criminality. So generalize natin yung hakbangin ng ating Pangulong Marcos na whole nation approach on anti-illegal drugs. So ngayon ang ating panawagan diyan ay whole nation approach on anti-criminal o sa peace and order. So yung sa enforcement ay magsagawa ng ang ating boses ay ang whole nation approach on enforcement o yung pagpapairan o pag-maintain ng peace and order. So yan. So ngayon, kailangan ng estratehiya kagaya nito whole nation approach na nangangailangan ito ng kooperasyon ng gobyerno at pribadong sektor mula sa pagsasagawa ng pag-i-educate, interventions, and awareness campaign at community-based solutions and initiatives. So yan yung estratehiya ng ating pamahalaan na whole nation approach para dyan sa pagsupok ng droga nga. So ang drug rehabilitation ay isang mahalagang sangkap o component ng anti-drug campaign. Ang mga taong makiisa sa whole nation approach ay i-report ang mga droga sa inyong komunidad upang masugpo ito. Yan. Ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crimes Promotions, yun yung ating anti-criminality promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Kasi isyong ito ng panawagan ng ating Pangulo ay ating sinusuporta nitong estratehiya niya ito upang masugpo ang droga sa bansa at mabigyan ng bagong bukas ang mga nalululong dito. Yun, as a health problem, diba? So ngayon ay sinusuportahan natin ang ating Pangulo at ating sinasubos din sa taong bayan. Suportahan natin yung ating Pangulo for the whole nation approach niya against illegal drugs. So kung tayo ay mayroong nawiwitnessan o na namamataan na anomalya o mga droga, so i-report natin sa pamahalaan. So siguro lang lamang natin na tayo ay ligtas, na hindi tayo mapapahamak at ating report sa tamang kinungulan, maaaring with media para tayo ay hindi na mapapahamak sa ating pagtulong laban sa kontra droga. So ngayon ang ating boses sa ating pamahalaan mula Administrasyon Marcos ay yun ngang whole nation approach on anti-criminality or maintaining peace and order. Hindi lamang basta doon sa illegal drugs tayo magpo-focus, kundi sa lahat. Kasi yung noong nakaraang administrasyon kay Administrasyon Duterte ay focus siya doon sa drugs, illegal drugs, war on drugs. So lahat doon nakapokus. Yung iba hindi niya napupukusan yung ibang krimen. So puro doon sa droga. So dapat ay nakapokus sa lahat at pagtulong ng ating lipunan so sa pagpapairan ng peace and order o maintaining peace and order or against criminality. So dapat whole nation approach to everyone, pangkalahatan, hindi lamang particular sa isa, para nagagalawan nila lahat yung kanilang mga bawat tungkulin. Kung mayroon sa anti-kidnapping, kung mayroon sa anti-carnapping,
anti-human trafficking, yan. Kanya-kanya. At mayroong sa pangkalahatan, even lalo doon, halimbawa, kasi sa pangkalahatan, sa national, at iba't ibang malalaking syudad, and to local, kasi hindi maaring ito ay hindi, walang division na ganun eh. Pangkalahatan yung kanilang pagsupil. Pero, ibig sabihin, yung ating anti-criminality for all, the whole nation approach sa kabuong peace and order. At tulungan yung bawat mga division in all against crimes, yun. So ngayon ay magandang bagay yan para hindi lamang sa droga nakapokus, kundi sa lahat ng krimen. Kung merong nakitang krimen, i-report sa gobyerno, makatulong tayo sa ating pamahalaan. Tumulong yung iba't ibang mga ahensya, private sector, against sa iba't ibang criminality, hindi lamang sa droga, kundi sa lahat ng krimen. Makatulong para masugpo sila at makapamuhay tayo ng mapayapa na maintain natin yung peace and order. So, nakokontrol yung krimen sa bansa at tayo ay free from crime. So, yun. Tayo ay hindi tayo nalalagay sa alanganin, biligro because of anti-crimes ng ating pamahalaan. So, yun. Tayo ay mababa yung criminal activity, kundi mataas yung pag-usad ng kapayapaan o pag-maintaining nga ng peace and order. So, sana ganun yung yun ay ilunsad din ng ating Pangulo Marcos. So yun ay gawing ganun yung ating Pangulo Marcos, yung ating anti-criminality or nation approach, hindi lang doon sa illegal drugs. At syempre kaulang nito yung human rights. Hindi po pwede na walang human rights. So tatakan natin mamaya. So ngayon, ang ating boses sa pamahalaan, ang pag-ibayo ng PDEA ang dapat paigtingin sa enforcing illegal drugs, at itong PNP at NBI at iba't ibang ahensya ay kaisa din in aptering these illegal drugs. So ang pag-iibayo ng pangkalahatang pwersa ang siyang pagtuunan to particular against crimes na kanilang expertise o mga division at office na ginaganawan laban sa krimen. So ganun siguro yung ating kung bagaman, halimbawa sa droga, pag-ibayuhin ng PDEA yan with support of the ilan sa PNP. And then, kanya-kanya doon sa bawat mga expertise nila, or kung halimbawa isang pulis, pwedeng sumilin niya lahat sa mga ganon. So, ang ating pulis kasi meron kanya-kanyang expertise yan. Halimbawa, anti-cybercrime, mga ganon. So, aside. Pero kung ang general, yung mga ibang mga lokal, mga ibang nasa yung mga investigators, sila naman ay pwede sa lahat. Pero kaya lang, meron mga expertise yan na o may mga kanya-kanyang mga specialization na kanilang ginagalawan. So mga ganun mga bagay. So ngayon, in the whole nation approach, matutulungan natin yung bawat division na yan or yung pangkalahatang pulisya against criminality. So yun yung magandang ilunsad. Ngayon yung sa anti-drugs, pag-ibayuhin yung PDEA, yung ilang suporta ng ating PNP, suporta ng mga mayan, ng mga private sector, yung ating PDEA at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masupil yung droga. Ano ba? Sa POC yan, sa iba't ibang mga kaugnay para masala yung droga. So mostly, sinasabi nila, aside from nagmamanufacture ng droga rito sa bansa, masasabad dun yung mga inaangkat nila. So yung iba raw nakalulusot sa mga port, sa mga paliparan. So POC may hawak niyan. So ngayon, kung ibayuhin nila yung pagbabantay doon, kung paano nila masasala roon, at hindi makalagpad. Doon pa lang sa lapag-lapag doon masasala na nila. Ngayon, ang ilang problema kung saan pampang sila maglalaglag ng kanilang mga produktong mga droga. So ngayon, ang sasala ngayon dyan, yung ating Navy, Philippine Navy, tsaka yung police na nasa maritime, di ba? So mga ganun. At ilang mga nakaantabay sa ating mga karagatan para yung mga ganyang mabagsak sa mga pampang ay masasala nila, or else yung iba't ibang paliparan na maaaring nalalapagan masasala nila yun. So yun ang tingnan din ng ating pamahalaan yun, kung ano mga paliparan na maaaring landingan ng may mga karga ng ganyan galing ibang bansa, sabagat pwede na ngayon maglayag mula sa ibang bansa o karatig bansa lang yung mga pangkaraniwang, yung mga maliliit na aeroplano na pwede maglagay lang ng ilang tonelada. So pwede na sila maglipad dito. At mayroon lang ilang pwede nilang
landingan doon. So, matingnan din natin pamahalaan yan. So, di ba? So, kung paano nila sasalain yung mga ganun na nagmumula sa ibang bansa, halimbawa, galing sa ibang bansa, lumanding sila doon sa ilang bayan na maaari, di ba? So, kung paano na gagawa ng pamahalaan yan, so, salain nila doon. So, ngayon, ang pag-ibayuhin din ang pagre-reforma ng ating PNP at sila ay madisiplina na hindi umabuso sa tungkulin. Bagkus ay gampanan ng tungkulin, suppressing crime, particular drugs na hindi aabuso sa kanilang tungkulin. Ang ating PNP ay marami ang abuso at dapat hindi rin sila sangko sa droga o anumang crimes upang nasumpo ang krimen sa bansa. So yun yung ating ilang na pag-ibayuhin ng ating yung pagre-reforma ng PNP para nga yan ay tuluyan ang mawala yung mga makontrol yung mga nasa PNP na gumagawa ng mga krimen. Kakaibat yung mga politiko or mga tao, private sector. So ngayon ay mga individual o sino man ng grupo na mga gang, mga ganyan o mga syndicate. So ngayon ay yung mga nasa pamahalaan, kagaya ng mga sinuwalan ni Pangulong Duterte sa PNP, dapat masugpo yan para malaking palusot yan sa mga illegal drugs or krimen kung mayroong mga ganyan sa pamahalaan. So ngayon ay lalo na kung opisyal. Bali kung mababa lang masusugpo agad yan. Pag opisyal mahirap eh. So ngayon ay sana masala ng PNP yan. At tulungan ng Pangulong Marcos yung ating mga nasa PNP, mga general din at mga nasa opisyal, even maliliit para masumpo yung mga ganong klase ng mga from low to high ranking files na nasa PNP na involved in crimes, particular drugs. So sa gayon ay makapamamahala sila in policing ng matino. Kasi kung kakaiba sila, di mababaliwala yung pagsupil. Kasi kung kakaiba sila, di mapapalagpas lang yung mga halimbawa kontrabando, mga iba't ibang mga illegal drugs, yan, mga gano'n, ano ba't bang uri ng krimen. So ngayon, dapat sila ay masumpo yung nasa PNP na mga scalawags o mga abusado o magdisiplina ng ating Pangulong Marcos na walang aabuso sa PNP. So suppressing abusado sa pulisya o nasa pamahalaan at illegal drugs at iba't ibang pangkalahatang krimen sa bansa ay hindi magiging matagumpay kung ang pagpapairal ay hindi makatarungan o patas ang hustisya at nasunod sa karapatang pantao. And generally, the law itself, kung ika nga walang abuso at dapat magpairal ng ganyang akbangay. So yun. So dapat ay yung ating mga abusado dapat masupil yan at yung ating mga kapulisya ay siyempre patuloy na sila ay magabayan na nagpapatupad ng may pagrespeto sa karapatang pantao, patas ng hustisya at good governance at yung sumusunod sila sa batas itself na kanilang pinatutupad sa kanilang protocol. So kung nasusunod yan, so makapamamahala ng maayos at kung walang abusado at kriminal doon sa PNP, nagpapatupad sila ng ayos sa karapatang pantao sa batas. So walang problema tayo na makapagpapatupad dito ng maayos at masusumpo natin yung kriminalidad ng libos. So ngayon mababaliwala ito kung yung na doon pa lang sa kanila PNP nakikilos ay kaysa doon sa mga krimen, di ba? Sa mabubulyaso agad yung mga paghuli at yung mga pagsasagawa o yung pag-enforce dahil nga kakaiban maaaring opisyal. So maraming mapapalusot, maraming mga mapipreempt na mga pag-i-enforce dahil nga sa kakaiba dito mga opisyales. So yun. So ngayon ay isa pa dito ay yung mga mamamayan. Kung ito ay hindi ito marunong sa karapatang pantao at patas sa pagpairal ng katarungan, ay hindi rin magiging matagumpay ang whole nation approach. Kung ang private sector hindi nagpapairal ng karapatang pantao. So magiging mapang-abuso rin yung hakbangin sapagkat kung abusado yung mamamayan. Hindi sila kumikilala ng karapatan ng kapwa-tao nila at hindi nila napapairal. So dapat nasusuportahan nila yung karapatang pantao at patas na hustisya. Kung hindi ay bawi doon sa
abuso hakbangin, yung pagsusupil. So hindi rin magiging matagumpay yun. Krimen din ang ginagawa. At hindi mabuti, lalo na kung hindi walang kasalanan yung mga kanilang nabibiktima. Yung kanilang nalalapatan ng batas. So malaking problema, kaso rin. So ngayon kung maabuso, kawawa yung biktima, di ba? Ngayon kung makapapaira ng hustisya, masusumpo yung gagawa ng mali. Ngayon kung ang tao ay nagagabayan sa karapatan ng tao, marunong sila dyan, disiplinado sa fair justice, maka-Diyos, so magiging mahusay yung partisipasyon nila para mapahuli yung mga kriminal, na totoong kriminal talaga at hindi basta-basta nagtuturo ng mga hindi namang kriminal at kanilang pinaghihinalaan na mali. So, at humahakbang sila ng mali laban doon sa pinaghihinalaan, kakibat yung ating pulisya. So mali yun. Maraming ganyan sa buong bansa na napapariwara because of the kapwa-tao na nakikipag-participate, mali naman. Diba? So in our recent problem of crimes in the country, nangangailangan ng reformation o maigtig na kampanya laban sa abuso sa hanay ng PNP upang masupil ang krimen sa bansa sapagkat marami sa kanila ang kaakibat dito at nakagagawa ng hindi mabuti. It is very sad truth na sila itong numero unong mabibigat at kaakibat na gumagawa ng krimen sa bansa, partikular sa droga, yung kagaya na sinabi ni Duterte at iba pang naitala. Yung iba nga hindi pa napaparusahan at yung iba yung marami na napaparusahan. Kaya dapat madisiplina ng PNP yung hanay nila at sila ay makapapairan ng patas. So walang aabuso sa kanilang tungkulin. So at maraming pampagulo sa mga yan sa ating bansa at hanay ng PNP na dapat masupil at mapalitan ng matitino at mabuti at reformadong pulis. So yung mapagbabago, so mas maganda at mapalitan ng mga panibagong mga magpupulis na gagawa ng matino. Yeah, yun ang mas maganda roon. So ngayon yung mga talagang talamak, ayaw magbago, susupilin. Ikulong kung grabe ang krimen or tanggalin sa kanilang serbisyo or kung pwede mapagbago. Yan, mga ganun mga bagay, lalo na kung sila ay magbigatan yung mga nagagawang krimen. So hindi ahadlaran, mga tapat sa tungkulin na nagtatrabaho ng maayos, may mga tapat pa rin sa tungkulin ng nagtatrabaho ng maayos para masupil ang krimen sa bansa at narespeto ng karapatang pantao at nagpapaira ng batas ng hustisya yun. So di naman lahat abusado. So meron ding tapat sa tungkulin, accountable at nagpapaira ng batas ng hustisya. Sana mapaira nila ng lubos lagi yan. Gabayan sila ng Diyos na so, sila ay nagpapairal ng enforcement with respect of human rights. So hindi na nilalabag yun at hindi nila nilalabag yung batas natin in enforcing the law. Umaabuso nga, ika nga na hindi lang karapatan yung nilalabag kundi yung batas na mismo. So ang iba pa nating nasanin ng PNP ay ginagawang panakip sa kanilang kapalpakan at pang-abuso yung pagkontra sa droga o ibang krimen na nagbibigay ng effort dito. So diversionary wika nga ang akbangin ng iba kaya hindi masupil-supil ang droga at ilang krimen sa bansa. So yun yung iba parang palitaw-pan lang. Kunwari ayaw doon sa droga pero kaisa sila ron, di ba? Mga ganun. Or sila ay may kapalpakan doon sa ibang mga o kakiba sa ibang krimen. Kunwari na sa droga para nagpapalakas doon para di masilip yung ibang nagagawa nila pang-abuso at kapalpakan. So dapat tingnan mabuti natin pamahalaan yan na kahit pasabihin natin na sila ay parang numero uno lumalaban sa droga pero maraming kapalpakan, maraming ibang alubalya din. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng papakitang gilat dun sa isa pero may ginagawa ng mamali. Dapat mabuti sa lahat. Diba? Ngayon kung magbago. Pero kung dapat papanagutin sa iba, papanagutin. Yun, mga ganun mga bagay. Pero mas maganda mapagbago sila para kung sila man ay nag-concernan, gumawa ng effort, matuloy na talagang concern sila. Diba? Talagang panagutin nila. So ang problema din sa nation approach ay yung hindi ito magiging matagumpay kung yung mga tao nga ay hindi makatarungan ang pag-iisip at nalabag din sa karapatang pantao, in peace and order. So ngayon kung yung mga tao hindi matino yung pag-iisip pagkalaban sa krimen, sila magagawa din ng krimen. Tapos kunwari kumakalaban sila sa krimen, particular drugs, hindi rin magiging matagumpay yun. Kung yung kakalaban doon puro addict din, di ba?
Hindi, magpagtinuin muna yung mga tao at turuan sila ng karapatang pantao, turuan sila ng pagpairal ng patas ng hustisya, yan, kung paano sila makatutulong sa pamahalaan. Hindi basta full nation approach. So we have to make a campaign na matuturuan yung tao ng human rights, kung paano sila magsusumbong doon sa pamahalaan at paano nire-respeto yung karapatan ng kapwa. Kaya hindi lang yung gobyerno nire-respeto ng karapatan, kundi pati rin itong ating mga kababayan na maaari sila baka nakagindala ginugulpin na nila agad, pinapatay na rin yung mga ating kababayan, mali naman yun. Masahol pa sila doon sa abusadong pulis kung gano'n ang gagawin nila, di ba? So kaya dapat sila matuto rin noong sa pagtulong sa All Nation Approach nung pagtupad ng karapatang pantao, pagpapatupad ng batas. So dapat sinusunod nila mabuti yung batas in helping the government against crimes. Ngayon kung sila ay manlalabag din ng batas, so krimen ang ginagawa nila at pang-aabuso kagaya ng pulis na abusado at hindi sila nakatutulong. So krimen lang yung ginagawa nila. Kung sa All Nation Approach yung tutulong sa iyo, ang hakbang nila kabalbalan din, mali yun. So yan, yan yung malaking problema sa ating magiging All Nation Approach kung yung mga sibilyan na tutulong tarantado o abusado rin. Problema yun, malaki yun. So maraming naabuso sa hindi naman talaga involved in any crime, particular drugs, dahil sa mga abusadong tao at mga iba't ito na abusadong mga pulis. Okay na problema, abusadong pulis, abusadong tao equals paperwish yung mga tao na abuso, lalo na mga inosente. So dapat pareha silang narespeto ng karapatan, datos ng hustisya. So mabuting pamamahala, di ba? So dapat ganun ang gawin ng ating Pangulo, PNP at ang gobyerno in campaign, turuan ng karapatang pantao ang lahat. Turuan ng mabuting patas ng hustisya, turo nila kung paano yung dapat nilang pagreklamo. At hindi yung basta-basta at kung paano sila makikialam. Hindi basta makikialam. Kasi nakikialam ka, ginagawa mo kung anong pinaggagawa mo. Siyempre, kakibag mo yung pulis kung abusado yung pulis, hindi kahit anong katarantado ng gawin mo, kasi kakibag mo yung pulis. Diba? So, mali yun. So, dapat ay disiplinado yung tao also in helping government against crimes. Kaya kung sila itong parang nagkukoncernan, problema malaki yun. Kaya dapat ang pamahalaan at private sector ay maging makatarungan at nagpapairal ng human rights at mabuting pamamahala upang maging matagumpay ang paglaban sa krimen mula droga at lahat ng krimen sa bansa. Kaya dapat lahat ng tao ma-educate in human rights at madisiplina for fair justice at sumuporta sa pagpapairal ng good governance upang hindi sila kakampi sa pang-abuso at abusado sa paglaban sa krimen. Yan yung nasa private sector, yan. Kagaya ng media. So, yung media, dapat pag tumulong sila, talagang hindi sila nagkakamali sa batas. Ngayon, kung sila ay papalpak din sa batas, kakaiba din mo pang mga sibilyan, malaking damage ang gagawin nyo sa Pilipinas at doon particular sa isang tao na naabuso, di ba? So, kaya yung media, maging isang headlong sa private sector na makatutulong against drugs. So, kung paano nyo tuturo yung mga kriminalidad, kung paano kayo makatutulong laban sa pagsukpo ng krimen. At hindi kayo ay aabuso rin o mali-mali yung hakbangin nyo. Nalalabag nyo rin yung karapatan ng mga mamayan. Di ba? At iba't ibang mga bagay. Diba sa inyo at iba't ibang mga sektor, private sector na maaari makatulong sa ating pamahalaan in suppressing crimes. So, maliwanagan ni Manila Santo Padre ang bansa at gabayan sa pagpapairal ng makatarungan at karapatan in peace and order sa bansa. So muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at tanimain yung mabuting balita at ang pamahalaan at ang mamamayan at ang pamahalaan at mamamayan o mula pamahalaan ng mamahala ng mabuti, ang pamahalaan ng mamahala ng mabuting pamamahala ayon sa karapatan yan, at patas na pamamahala o patas na katarungan. Yung mamayan, sumunod naman kayo sa pamahalaan, huwag kayong gumawa ng krimen. Iwasan ang paggawa ng krimen, paggawa ng mga kabulastugan. Pagkos ay sunod din yung pamahalaan, nakapumuhay tayo ng mapayapa kung walang krimen. Tayo ay nakapamumuhay ng mga ulan. Lalong may kaligtasan spiritual sa paggabay nga ng mabuting balita. Sapagkat kung nasusunod yung mabuting balita, mas lalo nyo masusunod yung pamahalaan. Diba? Kasi yung mabuting balita, kapag nasunod nyo yun, banal kasi yun. Yung pamahalaan hindi ganun kabanal yung sa pamahalaan ng pagpapatupad. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at
God bless you. Sana nakapagsabas naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa minuto. Magandang hapon ninyo lahat. God bless you.